Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So merong dalawang nag-comment sa upload ko ngayong araw. So ang dami nilang chat, so ang dami nilang chika, parang magkaibigan na sila. Sabi nila na parang nakakatakot na nga daw magpunta dito sa Hong Kong kasi nga madami na silang napanood or ayun katulad sa vlog ko na marami akong negative 'di ba na sinasabi. Ayan, so parang natakot na daw sila mag-apply dito sa Hong Kong. Guys, sinasabi ko lang yung experience ko. Iba naman kasi yung kapalaran ko sa kapalaran nyo. Ganun lang yon. Hindi tayo pare-pareho ng kapalaran. Marami din akong mga subscriber na swerte sila sa amo nila. Makakapag sana all ka na nga lang eh. Iba-iba naman kasi. And nandito tayo para magtrabaho. Hindi natin kailangan maging alam mo yun, kailangan mo talagang lunukin lahat kung anong meron ka, pride, lahat, wala yan, wala na yan pagdating dito. So, kung ano yung kapalaran ko, ito na talaga, at least thankful pa din ako. And, first timer din ako nun, pero sinabi ko sa sarili ko, susubukan ko. And sabi ko, pag hindi nag-work, 3 months, aalis ako. Madali lang yung buwan. Tsaka hindi ka naman nila sasaktan kung hindi mo nagustuhan yung trato nila, wala silang gagawin, hindi ka nila pwedeng saktan kasi bawal yun. Kaysa naman mapunta kayo sa Middle East, doon nakakatakot talaga lalo na pag napunta ka sa amo na mamamatay tao, ililibing ka ng ilalagay ka sa freezer. Yun yung nakakatakot. Pero dito sa Hong Kong walang ganun. Pantay batas dito kahit papano. So yung sinasabi nyong natatakot kayo, hindi naman kasi kapalaran nyo yung kapalaran ko. Saka sa akin, thankful pa rin naman ako kahit papano. Andun talaga yung topak lalo pag nagsiselos. Pero dumadaan yung araw, nawawala din siya guys, totoo lang. Ngayon matino na yung amo ko, may sapak lang. So, marami nga akong subscriber na, yun nga, yung isa galing Middle East and pinicturean niya kanina yung yung drop box, yung pwede kang maghulog ng letter papuntang immigration. Sabi niya malapit ka na. Ang sa kanya mas malala yung nangyari. Alam mo yung kapitbahay niya nakatulong din, yung nag-aabot sa kanya panakaw ng pagkain. Ang dami niya, galing siyang Middle East pero suko siya dito sa Hong Kong. So parang ilang lang siya. Pero hindi niya binabalita sa Facebook na nahihirapan siya dito. Akala ng iba okay lang siya. Pero ako, chinachat niya ako na yun nga, nahirapan na siya, na hindi niya nakaya yung ugali ng amo niya. So wala naman akong magagawa. Sabi ko sa kanya, kung hindi mo na talaga kaya, pwede kang mag-break. Sabi niya, hindi daw siya pinapalabas ng amo niya, bayad daw yung day off niya. So ayun lang yung problema. Sabi ko, paano ka makapag-apply? So marami din namang mababait dito na amo. Mayroon pang isa naging vlogger na yung katulong, naging vlogger na din yung amo. Ewan ko kung napanood nyo yun. Yung babae, may CCTV kasi sa mga bahay, diba? So, napanood ng amo niya na kumakanta siya sa harap ng alaga niya. Nakaupo sila pareho sa sahig and naglalaro. Tapos, na-carry on siya sa kanta niya nung time na yun. And inagaw niya yung laruan ng bata. Ginawa niyang microphone. So, in-upload ng amo niya yon sa Instagram ata, tsaka sa Facebook. Tapos nag-viral siya kasi nga maraming natuwa kahit yung mga Pilipino, hanggang sa naisipan na nilang mag-vlog. Yung katulong na Pinay nag-vlog na din kasama yung amo niyang lalaki, kumakanta sila, nag-video, okay. Tapos yung amo niyang babae, kasi nasa-search ko din sa Instagram, pinopost din siya doon, ayan, kasama siya. So maraming halalobat na ako, Diyos ko, ayan. So maraming mababait din, hindi puro masasama yung nandito. Halo talaga. Kasi iba-iba naman ang ugali. Nasa iyo na lang kung paano mo tiyagaan. Kung nandito ka para sa pangarap mo, titiisin mo talaga. Sa una lang naman mahirap, sa una lang mag-adjust kayo pareho ng ugali. Pero pag tumagal-tagal, alam mo na kung saan ka banda pwedeng tumiming na hindi sa bad mood, ganyan. So madali lang guys. Ako nga, nakayanan ko. Tamad pa nga ako eh. Wala nga akong alam na trabaho, ni pagplansya, hindi ko alam. So pagdating dito, lahat yan natutunan ko sa amo ko. Thankful ako kasi nga, ang dami kong natutunan. Uuwi akong hindi natamad ngayon. So, yung kapalaran ko is iba yung sa inyo. So, hindi natin alam kung mapunta kayo sa mabait o sa sa masama. Ayan, sa salbahe, pero nasa inyo kung paano nyo i-handle. May isa din akong subscriber, si Rachel De La Cruz.
Dito siya sa Hong Kong. Tapos mabait yung amo niya nung una. Mabait as in, binibigyan siya ng sabon. Inano niya pa nga yun, sinend niya sa akin. Nainggit ako, may mga sabon siya pagdating, damit, tsinelas, kompleto siya. Ako walang ganyan, pero hindi siya tumagal. Alam mo, parang ilang months lang siya. Umabot din naman siya ata ng 8 months. Tapos nagpunta siya ng Thailand, doon siya nakahanap ng trabaho, receptionist sa sa hotel, tawag nun, receptionist ba. So nagsama na yung ugali ng amo niya nung tumagal. Nung unang mabait pa mabait, tas tumagal, kinakalkal na yung mga gamit niya kapag day off niya. Pinipicturan niya kasi pag alis niya yung mga gamit niya, tapos pagdating niya, iba na yung pagkakalagay. Sa akin dito, hindi ko pinipicturan, wala akong pakialam, halongkatin mo dyan. Minsan may kanin pa ako dyan sa ilalim ng damitan ko. Bahala ka dyan sa buhay mo. So, wala, hayaan ko yung amo ko. Pero alam ko, naghahalongkat ata yan siya dito. Hindi ko iniintindi. Wala naman akong tinatago ni pisong duling. Hindi ako nagnakaw, kaya wala akong takot. Ayan. So, next is, nandyan din yung mababait na amo. Depende lang talaga. Kailangan mag-match yung pareho yung ugali. Dapat yung ugali niya tsaka ugali mo, magkaano ba? Kami ng amo kong babae, pare-pareho kami ng dalawa ng ugali. The way kung paano kami maging masaya, lalo pag naging maldita, pareho din kaming maldita. At least ako, prangka ako magsalita. Yun lang yung kagandahan sa akin. Hindi ako nagtatanim ng kapag may gusto akong sabihin, sinasabi ko talaga kahit masaktan siya, straightforward ako magsalita. Pag sinabi ko, yung bata kanina, sinabi ko sa kanila nung nakaraan, yung bata kanina, kinalat niya yung tae niya. Sabi ko sa kanya, sa susunod pag gagawin niya pa yan, uuwi na lang akong Pilipinas. Yun, talagang prangka akong sinabi sa amo kong babae. Tapos sabi nila, kakausapin daw nila yung bata. Kinabukasan, hindi ako yung nag-pick up sa bata. Sila na, ayan, tapos kinausap nila. Tinanong ko yung bata, ano sinabi ng mama mo? Sabi niya, tinanong niya ako kung bakit ko ginawa yun. Huwag ko na daw ulitin uli. Sabing ganun. Kaya simula nun, pinapabayaan din kasi ako ng amo ko na dinidisiplina ko yung bata kasi napapabuti yung ugali ng bata. Dati sobrang sama. Sumisigaw siya, hindi siya pwedeng mapagsabihan, umiiyak siya. Halimbawa, sabihin mo sa kanya, bawal yan gawin kasi ganyan. Iiyak siya. Dapat siya yung tama parati. Pero nung ako na yung nandito, sinasabi ko sa kanya, alam mo na ngang mali ka, magre-reason out ka pa. Ginaganon ko siya. Naririnig ng amo kong babae. Sa harap nila mismo. Sinasabi ko, mali ka na nga. Ikaw pa yung matapang. Ginaganon ko talaga kahit yung kaaway niya, yung amo kong babae. Pag ako kasi nagsalita, yung bata nakikinig, nananahimik. Katulad kahapon, inis talaga ako kasi maaga ako gumigising. Alas 5 ako gumigising mahigit para lang ipagluto ang gaga. Tapos, hindi kakainin ng tanghali yung pagkain niya. Yung pagkain niya is kanin, minsan kamote, gulay, tas isang karne. Yung karne, baboy, lagyan ko ng ng mushroom, prituhin ko. Ang dami kong effort. Nauubos yung sobra isang oras ko sa pag-aasikaso ng pagkain. Tapos pag uwi, parang mga 5 kutsara lang yung kinain. Tignan ko ngayon doon, pagbaba niya mismo ng bus, tignan ko. Anong ginawa mo sa pagkain mo? Bakit ganito? Umalis siya, umupo siya doon, hindi siya sa akin, natakot eh. Umupo siya doon sa gilid, kunwari wala siya, nag-iisip-isip siya doon. Nagalit ako sa kanya. Sabi ko, ang pagod-pagod ako magluto, tapos ganito lang gagawin mo? Alam mo yung parang ako yung nanay, sinusumbatan ko na. Sabi ko, huwag kang makikipag-usap sa akin. Ayaw kitang kausap. Hindi ko talaga siya kinausap. Yung bata pa naman na to, hindi tumigil yung bunganga nito kakasalita. Grabe talaga. As in, buti nga hindi nagkaroon ng sugat yung bibig nito. Kasi ayaw talaga. Kahit ilang segundo hindi tumigil yan. Maghahanap siya ng salita. Ayan, so sabi ko sa kanya, huwag mo kong kausapin. So pag nagtatanong siya, bahala ka dyan, hindi mo ko kausapin, hindi mo kinain yung pagkain. Ganyan kami hanggang umabot sa bahay. Pagdating, nilagay ko sa mesa yung lunchbox, pinakita ko sa nanay, pati sa tatay, nakita na ang kinain lang mga 5 kutsara, pinagalitan, tinignan ko siya ngayon. Sabi ko, tignan mo yung ginawa mo. Akala mo ako lang magalit. So kanina, pag proud na siya, sabi niya, tignan mo yung lunchbox ko, dali, tignan mo. Sabi niya ganun sa akin, bakit? Malapit ko nang maubos, konti na lang. So, pwede na tayong bukas mag-usap habang sinusundo mo ako. Sabi ko, sige, pwede na. Tapos natuwa siya. Sabi ko, bukas uli para meron tayong